Sa sandaling itanim mo ang hardin, ang abalang mga surot at ang mga nakakalason na damo ay kunin ito. At kailangan mong matutunan hindi lamang upang mapangalagaan ang iyong mga halaga. Kailangan mong matutong makipaglaban sa iyong mga kaaway. Anuman ang pagbabanta sa iyo, hinihiling ko sa iyo na banta ito pabalik. Alagaan ang iyong responsibilidad, ngunit huwag mag-alis ng anuman sa sinuman. Gusto ng isang tao na sirain ang iyong mga pagkakataon para sa isang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng kanilang negatibong usapan, negatibong pag-iisip, ibinaba ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, lumayo ka. Kung kailangan mo, lumayo ka. Anuman ang pagbabante sa iyo, banta ito pabalik. Anuman ang nagbabanta sa iyong pagkakataon, banta ito pabalik. Ngayon, ang ilan sa ating mga kaaway ay nasa labas. Ngunit narito ang pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan. Ang ilan sa ating mga kaaway ay nasa loob. Hayaan akong bigyan ka ng isang mabilis na listahan. Kawalang interes, kailangan mong makipaglaban sa iyong sariling kawalang interes. Bata, madali itong baybayin, lalo na kung nakamit mo ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ngayon may nagsasabi na kailangan kong magpahinga. Narito ang susi. Hindi masyadong mahaba, kukunin ng mga damo ang lahat ng iyong itinanam. Kung magpahinga ka ng masyadong mahaba, huwag magpahinga ng masyadong mahaba. Indecision, kailangan mong gawin ang mga desisyong iyon. Yung hindi maganda, nagbibigay sa iyo ng karanasan upang makagawa ng mas mahusay na mga desisyon. Huwag hayaang lumipas ang maraming oras nang hindi gumagawa ng ilang mga desisyon. Yung mabilis mong magagawa, gawin ang mga ito ng mabilis. Ang mga nangangailangan ng oras, maglaan ng iyong oras, ngunit gawin ang mga desisyon na iyon. Huwag hayaang maging kaaway ang pag-aalinlangan. Inaagawan ka ng hinaharap. Alisan ang laman ng iyong bank account. Mag-iwan ka ng zero sa pitaka. Huwag hayaang mangyari iyon. Ang susunod ay pagdududa, ngunit hinihiling ko sa iyo na huwag kunin ang lahat ng mga pagdududa. Hinihiling ko sa iyo na magkaroon ng kaunting pananampalataya. Magkaroon ng lakas ng loob. Maniwala ka, itaboy ang iyong mga pagdududa sa isang maliit na sulok. Huwag silang pakawalan na parang baliw na aso. Ihatid ka sa isang maliit na sulok. Huwag pagdudahan ang hinaharap. Huwag pagdudahan ang mga posibilidad. At narito ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag pagdudahan ang iyong sarili. Kung mayroon akong kapangyarihang gumagawa ng milagro para baguhin ang buhay ko, ikaw din. Kung may kakayahan akong magbago, ikaw din. Kung may kakayahan akong magbasa, ikaw din. Kung makatuklas ako, kaya mo rin. Kung kaya kong lumaki, maaari kang lumaki. Kung ma-develop ako, you can develop. Kung makakakuha ako ng imbitasyon tulad ng nakuha ko 6 na taon na ang nakakaraan. Tumulong na dalhin ang isang bagay sa buong mundo, kaya mo rin. Kung kaya kong tumayo sa platform na ito, Idaho Farmboy Racing Obscurity, kaya mo rin. Hinihiling ko sa iyo, huwag ibenta ang iyong sarili ng maikli. Narito ang susunod. Mag-alala, hinihiling ko sa iyo na dalhin ang pag-aalala sa isang maliit na sulok, kailangan mong mag-alala. Ang lahat ng negatibong bagay na ito ay nagsisilbi ng ilang layunin. Ngunit ang susi ay para ikaw ang maging Panginoon, hindi ang alipin. Ngunit narito ang hinihiling kong gawin mo. Ikaw ang master ng pag-aalala. Itaboy ito sa isang maliit na sulok, huwag itong pakawalan. At hinihiling ko sa iyo na umuwi na may bagong pananampalataya at ilang bagong tapang. Tinatanong kita, huwag kang mag-alala, ihatid mo ito sa isang maliit na sulok. Lahat tayo ay may mga alalahanin, at kung minsan lahat tayo ay nagtataka, at kung minsan ay may kaunting pagdududa. Medyo nag-aalala kami, ngunit sinasabi ko sa iyo, imaneho ito sa isang maliit na sulok. Itaboy ang iyong mga alalahanin sa isang maliit na sulok. Ang ilang higit pang mga kaaway ng isip na kailangan mong labanan sa tag-araw. Ang isa ay ang pessimism na nagsisikap na kunin ka upang makita lamang ang negatibong panig. Siyempre may negative side. Ang buhay ay bahagi ng negatibo. Ano pang bago? Kung ang baso ay kalahating laman, ito ay kalahating laman, sabi mo, mabuti, ako ay tinuruan lamang na makita na ito ay kalahating puno. Well, sigurado kalahating puno ito, ngunit kalahati rin ang walang laman. I mean, hindi mo ba kaya? Hindi naman masyadong mahirap yun.
Ngunit narito kung ano ang susubukan ng pesimismo na That's gawin taking mo. too much time. Maniwala In ka na sales kalahati management, lang we ang teach, walang don't go laman. across At kapag ang town until you've pessimism gone ang across the pumasok sa street. isip mo, kailangan mong Have turuan they ang heard your story pessimism across the dahil ang street? pessimism ay Because I tanga. got this hot prospect 40 Matuto mula miles sa away. iyong sariling karanasan. Tama, kaya hindi naging maganda ang tawag. Lahat ng gamit. Guess what they did when they finished that call? Gumawa sila ng isa pang tawag. Ano pa ang maaari nating gawin para mapahusay ito? Paano tayo mapapabuti? Ito ay tinatawag na posibilidad para sa buhay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa edukasyon. Huwag maging tamad sa pag-aaral. Huwag maging tamad sa pagkuha ng mga ideya. Huwag maging tamad sa pag-aaral mula sa iyong sariling karanasan. Ang isa sa mga pangunahing dahilan para sa pagtatakda ng mga layunin ay para sa kung ano ang ginagawa nila sa iyo sa pagkamit ng mga ito. Pinayuhan ako ng aking guro nung una akong nagsimula sa edad na 25. Sabi niya, Jim, bakit hindi ka mag-set ng goal na maging milyonaryo? Sinabi niya, mayroon itong magandang singsing, sapat na mga zero upang mapabilib ang iyong accountant. At sabi niya, nandito ako para tulungan ka. 25 years old ka pa lang, 1 year college ka na, meron kang magandang pamilya, every reason to do it. Bakit hindi ka magtakda ng layunin na maging isang milyonaryo? At sabi niya, eto ang dahilan. At naisip ko, hindi na niya ako kailangang turuan. Bakit hindi magiging maganda ang magkaroon ng $1,000,000? Sabi niya, hindi. Pagkatapos ay mamimiss mo ito. Sabi niya, eto kaya. Para sa kung ano ang gagawin sa iyo upang makamit ito. Sinasabi ko sa iyo, binago ng pahayag na iyon ang buhay ko. Itakda ang uri ng mga layunin na gagawa ng isang bagay upang makamit mo. Sabi niya, ngayon, kapag naging milyonaryo ka na, ang mahalaga ay hindi ang pera. Naisip ko, kakaibang turo iyon. Sabi niya, honest, hindi naman importante. Sabi niya, pwede mo na lang ibigay ang pera. Ngayon, mas maganda ang ginawa ko kaysa doon. Nawala ko lahat. Sa oras na ako ay 31, ako ay isang milyonaryo. Sa oras na ako ay 33, ako ay sira. Ngunit kapag nawala ko ang lahat ng aking pera, hulaan kung ano ang nakita ko. Ginoo, tama si Shoff. Ang mahalaga ay hindi ang pera. Ang mahalaga ay kung ano ang naging kita para kumita sila. Ang mga kasanayan na mayroon ako, ang kaalaman na mayroon ako tungkol sa pamilihan, ang mga halaga na napuntahan ko. Mas mahalaga sila kaysa sa pera. At narito ang isang mahalagang pahayag na dapat tandaan. Hindi kung ano ang nakukuha mo ang nagpapahalaga sa iyo, ito ay kung ano ka. Kaya bahagi ng susi dito ay ang magtakda ng uri ng mga layunin na bubuo ng isang bagay. Hindi mo itinatakda ang mga ito ng masyadong mababa upang hindi mo na kailangang lumaki, at hindi mo na kailangang magbasa, at hindi mo kailangang subukan, at hindi mo na kailangang maginat. Huwag itakda ang mga ito ng masyadong mababa, at pagkatapos ay huwag magbenta. Huwag pumunta sa isang bagay na magagastos. Madali, ngunit palagi silang dumarating pagkatapos ng pagkahulog. Hindi ito magbabago. Minsan maaari mong malaman ito. Minsan walang paraan upang malaman ito. Minsan ito ay maayos. Minsan ito ay nabubuhol. Minsan ito ay tumulak. Minsan ito ay nagiging baligtad. Kita nyo, hindi yun magbabago. Ang huling 6,000 taon ay nagbabasa ng ganito. May halong hirap ang pagkakataon. Ganyan ang pagbabasa. Hindi ito magbabago. Sabi ng lalaki, kung hindi ito magbabago, paano magbabago ang buhay ko? Sagot kapag nagbago ka. At kung nakikipag-usap ako sa mga bata sa high school o mga executive ng negosyo, ang aking mensahe ay palaging pareho, at ito ay ganito. Ang tanging paraan na ito ay magiging mas mahusay para sa iyo ay kapag ikaw ay gumaling. Ang buhay ay tila hindi nais na sayangin ang tagumpay sa hindi handa. Sabi ng buhay, bakit mag-aaksaya ng kapalaran sa taong ito? Hindi sila handa na gawin ang mga tamang bagay dito. Hindi sila handa na gamitin ito ng matalino. Kung ang isang kapalaran ay ipinagkaloob sa taong hindi handa, malamang na ito ay nasasayang. Ang mga taong maaaring mahawakan ay hindi mahawakan. Ang maaaring gawin ay hindi gagawin dahil ang kapalarang ito ay nasasayang sa taong hindi handa. Kaya't hindi lamang maghanap ng kapalaran, hindi lamang maghanap para sa pangako, ngunit ihanda ang iyong sarili at tanungin ang iyong sarili, ano ang maaari kong gawin upang maihanda ang aking sarili?
Dahil tandaan, ang buhay ay dinisenyo hindi para bigyan tayo ng gusto natin, hindi para bigyan tayo ng kailangan natin. Ngunit ang buhay ay idinisenyo upang ibigay sa atin ang nararapat sa atin. Ang bawat halaga sa buhay ay dapat bayaran, at ang mga nagbabayad ay ang mga nakakakuha nito. Ang sabi, ang nagbibigay, tumatanggap. May nagsasabi, gusto kong makatanggap. Oh, gusto kong makatanggap. Hindi mo kailangang mag-concentrate sa pagtanggap, maging mabuting tagabigay ka lang. Ang sabi, mahahanap ng mga naghahanap. May nagsasabi, mabuti, kailangan kong makahanap ng ilang magagandang ideya upang makatulong na baguhin ang aking buhay para sa hinaharap. Pagkatapos ay upang makahanap ng magagandang ideya. Hindi yun dumarating dahil kailangan mo sila. Dumarating ito dahil hinahanap mo sila. Kung gusto mo ng magagandang ideya, nakuha mo. Para sundan sila, kailangan mong pumunta sa klase, kailangan mong pumunta sa workshop, kailangan mong pumunta sa pagsasanay, pumunta sa libro, tama ba? Kailangan mong pumunta sa journal, pumunta kung saan itinuturo ang magagandang ideya. Maghanap, dahil hindi masasayang ang magagandang ideya sa mga hindi naghahanap. Naghahanap, pinaghandaan. Kaya't ihanda ang iyong sarili na maging handa sa kapalaran. Pagdating sa pagiging handa sa hamon. Pagdating sa pagiging handa sa pagkakataon. Pagdating, dumarating at dumaraan ang pagkakataon sa taong hindi handang mabuti. Gusto kong ihanda ang sarili ko ngayong taon para sa susunod na taon. Oo, gusto kong maging epektibo sa taong ito, ngunit nag-iisip din ako ng mga paraan. Paano ako magiging mas mahusay? Paano magiging mas makapangyarihan ang aking mga ideya? Paano sila magiging mas matalas, mas malinaw? Paano ko maaabot ang ilang tao sa susunod na taon na marahil ay hindi ko maabot sa taong ito? Hindi ko pa naabot ng malalim ang sarili kong kaluluwa para maapektuhan ang ilang tao. Hugh, may mga dumaan lang at nagsasabi, "Hi, ang ganda ng pananalita." Ngunit paano ko ito gagawing mas malakas kaysa doon? Mas malalim pa dyan, mas makapangyarihan kaysa doon. Hindi ako maaaring maging kasing lakas sa susunod na taon. Hindi ka makakapunta sa ika-10 baitang. Sa ika-5 baitang, kailangan mo lang dumaan sa mga baitang. Ngunit kung mas handa ka kapag dumating na ang ika-10 baitang, ngayon ay maaari kang mag-cash in at makakuha ng 2 beses, 3 beses, 5 beses na mas halaga mula dito sa pamamagitan ng pagiging handa. Ngayon, narito ang susunod. May malaking kapangyarihan sa pagtitiwala sa sarili. Ang pag-asa sa sarili ay nangangahulugang tinitingnan mo lang ang iyong sarili. Buti sana kung may nagbigay lang nito, nagbigay nito, nagbigay nito. Mas maganda kung gagawin ng lahat ang kanilang trabaho ng eksakto sa dapat nilang gawin. Ngunit narito ang kailangan mong gawin. Pangunahing umasa sa iyong sarili. Pangunahing sabihin, ako ang taong responsable, at matututunan ko ang mga kinakailangang kasanayan upang matulungan ko ang mga tao na matuto ng kanilang mga kasanayan. Kung kailangan ko ng maraming tao para gumawa ng ilang bagay para mabuo ang aking organisasyon, iyon ang dapat kong taglayin. Ngunit kailangan kong maging huling backstop. Kailangan kong maging pangwakas na mapagkakatiwalaan ng mga tao upang kung ito ay napalampas at ito ay napalampas, ako ay makahabol. Kaya kung puna ng puwang. Kaya kung gawin ang trabaho. Kailangan nating gawin ito kapag nagsasagawa tayo ng mga pulong. Kailangan nating gawin ito kapag nagsasagawa tayo ng pagsasanay. Kailangan nating gawin ito kapag nasa isang klase tayo ng iilan lamang kung ano ang maaaring napalampas ng isang tao. Nandyan kami upang puna ng pag-asa sa sarili, lalo na sa muling pag-aaral na umasa sa iyong sarili upang magawa mo ito. Huwag magreklamo at huwag magpaliwanag. Narito ang susunod na key power, at iyon ang imahe. Maraming bahagi sa imahe, ang imahe na nakikita ng iba sa iyo, ang imahe na mayroon ka sa ibang tao. At napakahalaga kung paano ka nakikita ng ibang tao. Kung hindi ka nila nakikita bilang isang pinuno, malamang na hindi nila papansinin. Kung hindi nila nakikita na ikaw ang may kontrol pagkakataon, malamang na wala silang tiwala. Kung hindi ka nila nakikita na alam mo kung saan ka pupunta, kung ano ang gusto mong matupad, malamang na hindi sila susunod. Ngunit kung, huwag palampasin ang anumang bagay. Bigyang pansin. Magandang salita para sa 90s. Q19. Bigyang pansin. Napakabilis ng mga pangyayari ngayon. Dapat mong bigyang pansin. Pulutin.
Ibabad ang mga kulay. Ibabad ang mga tunog. Magbabad kung ano ang nangyayari. Pangalawa, tumugon, hayaan ang buhay na hawakan ka. Ako, hayaang makaapekto sa iyo ang mga emosyon pati na rin ang mga tanawin. Ngayon narito ang pangatlong kakayahan. Paunlarin ang kakayahang magmuni-muni. Ang ibig sabihin ng reflect ay balikan, pag-aralan itong muli. Balikan ang mga talang ito na kinukuha mo ngayon. Balikan ang mga kaset ng isa pang beses. Basahin muli ang teksto, ngunit may higit pa rito. Bumalik sa iyong araw. Maglaan ng ilang oras sa pagtatapos ng linggo, oras ng tawag para magmuni-muni. Bumalik sa iyong day timer. Bumalik sa iyong kalendaryo. Balikan ang iyong appointment book. Saan ka nagpunta at sino ang nakita mo at ano ang naramdaman at kung ano ang nangyari. Kunin ang linggong iyon. Ang isang linggo ay isang magandang bahagi ng oras. Susunod, maglaan ng kalahating araw sa katapusan ng buwan, na tinatawag na oras upang magmuni-muni at gawin muli ang parehong bagay. Balikan mo ang nabasa mo. Balikan mo ang narinig mo. Balikan mo ang nakita mo. Balikan ang mga damdamin upang makuha ito upang ito ay mapagsilbihan ka. Susunod, maglaan ng katapusan ng linggo sa katapusan ng taon upang maitatag ang taong ito ngayon ng matatag sa iyong kamalayan, matatag sa iyong karanasan sa bangko upang makuha mo ito, nang sa gayon ay hindi na ito mawala. Mabuting kakayahang makakuha, kakayahang magmuni-muni. Bumalik ka, W. Tandaan, napakahalaga na maalala ang kaisipan, alalahanin ang ideya, alalahanin ang karanasan, alalahanin ang okasyon, alalahanin ang araw, alalahanin ang panahon, alalahanin ang damdamin, alalahanin ang pagiging komplikado, alalahanin ang mga matataas. Tandaan ang mababa. Napakahalaga sa pagtatapos ng araw, ay lock ang araw na iyon sa lock. Ang buwan sa lock, ang linggo sa lock, ang taon sa. Sinasabi ng lumang tipan na isang kakaibang senaryo ang naganap ayon sa batas, at iyon ay nagtrabaho sila ng 9 na taon at ang ika-10 taon ay isang sabbatical. Ang ika-10 taon, magtrabaho siyam, tumagal ng ika-10 taon. At hindi lang para mag-relax, hindi lang para mag-replenish, hindi lang siguro para magkaroon ng physically in shape. Baguhin ang isang bilis, tinatawag namin ito, sa modernong lipunan. Pero hindi lang para doon. Sigurado ako na noong sinaunang panahon, ang sabbatical na iyon ay dapat gawin sa nakalipas na 9 na taon, kung ano ang tama at kung ano ang mali at kung ano ang gumana ng maayos at kung ano ang hindi gumana ng maayos at paano ka lumaki at paano ka natuto at kung paano nagbago ka ba at ano ang mayroon ka ngayon pagkatapos ng 9 na taon na wala ka sa simula ng 9 na taon. Tingnan mo, napakahalaga niyan. Isang sabbatical, ilang oras. Mayroon ding sasabihin para sa pag-iisa. Kapag nagmuni-muni ka, minsan nakakapagmuni-muni ka sa isang tao. Ang mag-asawa ay nagmumuni-muni sa nakaraang taon. Tama, ang mga magulang ay sumasalamin sa kanilang mga anak sa nakaraang taon. Paano natin ito nagawa? At paanong hindi natin ginawa? At paano tayo mapapabuti? Magtipon sa taong ito at i-invest ito sa susunod na taon. Tingnan mo, napakalakas niyan. Sa halip na maghintay lamang ng isang taon, manatili doon, makita kung ano ang mangyayari. Matuto, mag-aral. Ito ay bahagi ng personal development quest. Nagiging mas mahusay kaysa sa iyo, mas mahalaga kaysa sa iyo. Hindi lang sa ekonomiya, sa pagiging ina, sa pagiging ama, sa pagiging mas mabuting kapatid, mas mabuting kasamahan, mas mabuting kontribusyon sa pamilya, sa lipunan, sa komunidad, sa simbahan, sa opisina, sa pangako, sa partnership. Hindi mahalaga kung ano ang may halaga. Magtrabaho sa iyong sarili. Pagkatapos ay magdadala ka ng higit na halaga sa partnership, sa kasal, sa prangkisa, sa korporasyon, sa negosyo, sa komunidad, sa bansa. Pag-unlad ng sarili, pag-unlad ng sarili. Ang pinakamahusay na kontribusyon na maaari mong gawin sa ibang tao ay ang pagpapaunlad ng sarili, hindi ang pagsasakripisyo sa sarili. Ang pagsasakripisyo sa sarili ay nagdudulot lamang ng paghamak. Ang pag-unlad ng sarili ay nakakakuha ng paggalang. Narito ang numero 4. Paunlarin ang kakayahang kumilos, gumawa ng aksyon. Hindi nagmamadali kung hindi ito kinakailangan, ngunit huwag mawalan ng maraming oras. Ito na ang oras para kumilos. Kapag mainit ang ideya at malakas ang emosyon, oras na para kumilos. Sabi mo, Mr.
Rona, gusto kong magkaroon ng library na tulad ng sa iyo. Tingnan kung malakas ang pakiramdam mo tungkol dyan. Ang kailangan mong gawin ay kunin ang unang libro at pagkatapos ay kunin ang pangalawang libro bago mawala ang pakiramdam at bago mawala ang ideya. Aksyon. Prompto. Aksyon. Agarang aksyon sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, ito ang mangyayari. Tinatawag namin itong batas ng pagbabawas ng layunin. Nilalayon namin kapag ang ideya ay tumama sa amin. Balak namin kapag mataas ang emosyon. Ngunit ngayon, kung hindi mo isasalin iyon sa aksyon,